Bilang selebrasyon sa ika-40 taon sa industriya ng award-winning Kapuso journalist na si Jessica Soho, ilulunsad bukas May 30 ang digital archives na Jessica Soho at 40 telling the story of Filipinos sa GMA Public Affairs YouTube channel. Tampok dyan ang mga pinaka-di malilimutang ulat at panayam ng batikang Kapuso broadcast journalist na si Jessica Soho. Panoorin po natin ito. Sa ika-40 taon ni Jessica Soho sa industriya, ilulunsad ang isang digital archive kung saan mababalikan ng ilan sa kanyang makasaysayang kwento at panayam bilang isang batikang mamamahayag. Mapapanood ito sa GMA Public Affairs YouTube channel simula ngayong May 30. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Sa loob ng 4 na dekada, marami ng makasaysayang istorya ang naibahagi ng award-winning journalist na si Jessica Soho. Taong 1985 nang magsimula siya bilang mamamahayag sa GMA. Siguro may nakita silang potential sa akin. January of 1985, officially I was taken in as a reporter na. This was to be the bloodiest incident Tuguegarao has ever seen. Matapang niya ang sinuong para maibalita ang mga maaksyong pakikipaglaban maging mga gyera sa ibang bansa. Naranasan ko na rin mag-cover ng mga sunod-sunod na mga coup attempt after EDSA 1. Tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke na nauna ay nakuha ng mga rebelde at ginamit nila sa pakikipaglaban. At yung mga nagre-rebelding mga sundalo. Buong akala namin, dito na matatapos ang aming coverage. What was that? I'm very happy to be back with you here, guys, and to be alive and to have been given what I think is a second chance to live. Ibinahagi rin niya ang mga kwentong may kurot sa puso na nakapagpabago sa buhay ng maraming Pilipino. Ang paborito niyang bestida, muli na niyang maisusuot. Magpasalamat din ko sa inyo. Nagigikon rin ako na po. Ikaw ba yan? Ibang-iba na itsura mo. Galing na akong makapaniwala. Ang ganda ng ngiti. Ang ganda ng ngiti, parang wala nangyari. Salukuyan tayong nasa ibabaw ng Ormoc City. Si Jessica naging instrumento rin para higit na mapansin at matulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng mga matitinding kalamidad. Sige ho. Anong gusto niyo? Para sa mga kamag-anak ko na sa Maynila, ako na lang ang natira. Mga anak ko nawala na, pati asawa ko. Junil, mga anak mo wala na. At the Hyatt Terraces, 17 bodies have not been recovered and may never be. A mother calling out for her daughter in the rubble of the Hyatt Terraces Hotel. Michelle was found several days later. Siyempre, wala na yung bata. Naging misyon din niya na pagtaguin ang mga pamilyang nawalay sa isa't isa. Sa tulong ng aming mga programa, hindi lang ng KMJS, pati mga programa namin dati, yung sana'y muling makapiling at saka yung reunions. Dagdag points tayo kay Lord. Sa sobrang kahirapan sa buhay, marami na sa ating mga kababayan ang nakapagbenta na ng kanilang laman loob. Sa kanyang dedikasyon bilang isang mamamahayag, kinilala ang husay niya hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. And we are honored to be winning this for the very first time ever for our country, the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!